O kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang yung panot. O, bubulahin nyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Exactly. Noon nakakalusot. Oo. Bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor Yun yung katotohanan Kasi nga, hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde, ng mga congressman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. Tingnan mo Yung tennis court. Yung tennis court. Doon sa District 2. Ginawa nilang meeting area ay tennis court yun ng mga nagte-tennis doon. Diba? Kung di ako naging mayor, hindi pa mababawi yun para mabalik sa tao. Magamit ng mga taga roon. Yung ba'y totoo? Shoutout sa mga taga District 2. Alam ng mga taga District 2 yan. Araw-araw silang tinawag dyan Diyan nagkaroon ng AKAP, AKAP, Tupad, AX. Yan yun Alam mo mga taga-distrito yan. Sadyang itong araw, ang isa sa miyembro ng House of Representative o Congressman na tila walang hiya at walang kasing kapal ang pagmumukha. Ito ang buwelta at sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos ang naging suwestyon at komento ni Manila Mayor Isko Moreno sa di umano'y pagiging epal at kapalan ni Joel Chua matapos na ipagiba ang basketball court na pagmamayari ng lungsod ng Maynila para magbigay daan sa kanyang proyekto na di umano'y illegal raw ayon kay Mayor Isko Dumagoso. Hindi na nga nakapagpigil pa at tila bumuelta na at napamura sa galit si Mayor Isko Moreno matapos illegal na ipinagiba di umano ang nasabing covered court para magbigay daan sa proyekto ni Joel Chua. Ayon pa mismo sa nakalap na impormasyon ng Maynila City Council, illegal raw umano na ipinagiba ng kongresista ang nasabing covered court na nasa pangangalaga ng Public Relation Bureau. Kaya naman, nagtataka ang mayor ng Maynila kung bakit illegal na pinakialaman raw umano ito ni Joel Chua. Ayon pa sa nakalap naming impormasyon sa source ng balita ngayon sa kanilang official Facebook account, Yorme, galit na galit kay Joel Chua. Pitang ng mga congressman yan. Wala na talagang gobyerno. Kanya-kanya na lang. Iyan ang galit ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso matapos madiskubre ang illegal na demolisyon sa Rasa Covered Court sa Alvarez Street, Santa Cruz, Maynila. Ayon sa alkalde, ipinapatayo ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang naturang proyekto nang walang demolisyon at building permit mula sa pamahalaang lungsod. Dahil dito, inutos ni Moreno ang pagkandado sa lugar, pagkumpiska ng mga heavy equipment at mahigpit na bilin na huwag putulan ng kuryente ang mga residente. Kabilang sa mga nadamay sa giniba ang Senior Citizens Office, extension ng Barangay Hall at Daycare Center. Lahat pag-aari ng lungsod. Hinahanap rin ngayon ang mga bakal mula sa nasirang istruktura. Unquote. Ito nga raw ang balitang pinakaantay ng taong bayan na tila mangyayari ngayon sa pagbubukas na ika-20th Congress ng mataas na kapulungan ng Senado, kung saan pamumunuan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta ang imbestigasyon sa di umano'y maling paggamit ng mga pondo ng mga opisyal ng gobyerno bilang pagbubukas sa darating na 20th Congress ng mataas na kapulungan ng Senado. Tila pinipetisyon na ngayon pa lamang ng taong bayan na sana'y imbestigahan ni Rodante Marcoleta ang di umano'y questionable at kontrobersyal na proyekto ni Representative Joel Chua. Ayon mismo sa komento na post online ng marami sa ating mga kababayan, dapat managot si Joel Chua sa illegal at overpriced na mga barangay hall na pinagiba. Malaki ang kickback. Senator Rodante Marcoleta, iyang si Chua ay isa iyan sa umaapi sa inyo nung nasa Congress ka pa at nakita lahat ng mamayang Pilipino kung papaano kanila inapi, binuli at awang-awa kami sa ginawa nila sa iyo. Kaya panahon na siguro para singilin sila sa kanilang pagmamalupit sa iyo. Go and implement the rule of law. God bless po. Tama, buti imbestigahan si Chua, member ng Quadcom ni Tambalos
Tambaloslos and we see what kind of person he is. Sige siya criticize ni BP Sara. Pag naimbestigahan itong chihuahua ni Senator Marcoleta, siguradong mapapaihi ito sa upuan. Siguradong makakasuhan. Baka masuspindi pa siya sa Kongreso. Sana maimbestigahan na ito kasi di magandang halimbawa ito. Talagang garapala na ito. Ang kanilang makakurakot lang. Bahala na ang dangal at dignidad. Talagang maling-mali ang ginawang building sa bangketa. Tapat pa ng school. Mali talaga ito. 19 million ang ginastos dito. Kawawa ang mga teacher at estudyante. Wala nang hangin na pumasok sa bintana ng school dahil sa building na ito. Unquote. Narito at panoorin ang matapang na pahayag ni Mayor Isko Moreno Dumagoso kung saan hindi na nakapagpigil pa at tila tahasang napamura pa sa galit matapos makita ang aktwal na pagpapagiba ni Joel Chua sa isang property ng Maynila City Hall kung saan para lamang magbigay daan sa kanyang mga proyekto kahit na illegal umano. Ipinagiba ni Joel Chua ang nananahimik na covered court o opisina ng senior citizen at daycare center. Narito't sabay-sabay nating panuuri ng full video. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, ang inyong gwapong DDS vlogger, Boy Sarina sa Smaymo ng Banateros Vloggers. Bang bang! Yon! Napakaganda na pag-uusapan natin. Napanood nyo yung preview mga babayan. Mayor Isko, nakasing gwapo ni Boy Sardinas. Kapal mo naman boy. Ay, bumanat na. Binabanatan, inaraw-araw, ginabi-gabi si Chihuahua. Ako, yari ka Chihuahua. Paktay na. Alam nyo kasi kung bakit nagkaganyan si Chihuahua, no? Ay yung dating mayor na na may pagka-eng-eng ay pinayagan kasi ang mga congressman na makialam sa kanilang distrito, kaya ganyan nangyari. Naghari-harian si Chihuahua. Ayan, di nakakurakot. Biro mo nagpatayo ng building, no, ng barangay hall, 19 million. Around of 3 million lang yang ang barangay hall na yan. Kahit sino mong tanungin, no, kahit hindi siya engineer, kahit hindi architect, hindi abot niya ng 19 million, Chihuahua. At ngayon, nangangatwiran ka pa, bullshit ka. Ngayon, wala na. Si Chihuahua pinapatawag na para magpaliwanag, pero si Chihuahua, mga kababayan, ay talagang parang asong ulol na nagpapaliwanag pa rin, di ba? Magpapaliwanag pa para sa taong bayan daw, ganyan, ganyan. Biruin nyo, nakita nyo, napanood nyo sa preview, sabi ni Mayor Isko, yung tennis court, di ba? Yung basketball court, ginigiba, no? Ginagawa na lang meeting place. Tapos diyan pala sa may basketball court diyan, yung sa distrikto, nandiyan pala nagbigayan ng AKAP, AX, no? Nung bago mag-eleksyon. Tinan yung mga katarantaduhan ng mga ire, no? Sinilaw ang mga taong bayan sa AKAP, yung pamimigay ng mga ayuda, no, na pasimuno si Tambaloslos. Biruin nyo, ngayon, kilala pa ba kayo? Hindi na kayo kilala. Dahil nauto na kayo, nakuha na ang inyong mga boto. At ngayon, nag-uumpisa na sila na mangurakot at yung mga pinagbibigay nila sa inyo, ayan ang mga dahilan kung bakit kayo ay nauto na binoto nyo pa rin sila. At susunod, pag tumakbo na naman sila after mga ilang taon, saka na naman kayo kilala kasi mag-iipon na naman yan ng kukurakutin nila para kayo ay makuha na naman muli. Di ba? Kayong mga kababayan ko, okay? Kayong mga mahihilig tumanggap ng mga ayuda, mga bullshit kayo. Hindi ba kayo nangaawa sa mga Pilipino or sa bansang Pilipinas dahil sa inyo nakakaupo ang mga demonyo? Okay? Kaya kung bakit nakakaupo ang mga demonyo dahil sa inyo, tumatanggap kayo ng mga ayuda, no, nanggaling sa mga politiko na dapat nyong iboto daw kuno. Di ba? Dahil magaganda ang buhay nyo. Naku po, Diyos ko, parang hindi namin alam yan. No, hindi na kayo kilala dyan. Yung mga nakatanggap dyan, yung Tambaloslos. Sabi ni Tambaloslos, lahat ng mga nandito may tigli 5,000 at 5 kilong bigas. Diba? Bullshit ka, Tambaloslos. Diba? Grabe, no?
Alam nyo, si Tatay Digong hindi siya mahilig sa ayuda. Ang ginagawa niya, gumagawa siya ng mga proyekto na makikinabang ang buong Pilipinas. Hindi yung mga demonyo mga yan, namimigay ng mga akap-akap. O, di ba? O, di kawawa. Ubos ang budget. Tulad ngayon, di ba? Flood control pa rin pag-uusapan, araw at gabi, walang sawa. Dahil hanggat walang nakukulong, no, hanggat walang naipapakulong si Senator Marcoleta, hindi kami titigil na busisiin, bulat-latin ang mga pondo na yan kung saan napunta, mga halimaw kayo. Ang sabi nga ang nabasa ko nga dyan mga babayan, sabi niya, maraming salamat at hulog ng langit at nagkaroon ng Marcoleta na blue ribbon na talaga namang tawag dito, susugod at hahatakin pababa ang mga demonyong umagaw at umubos ng kayamanan ng Pilipinas. My God, biruin mo, flood control, binaha. Nahalip na ang flood control ang haharang sa baha. Yung flood control ang binaha. Ponging ina, demonyo. O, di ba, nakakatawa? Alam nyo, yung pagiging stress natin mga babayan, itawa mo na lang. Dahil ipagtawanan natin itong mga demonyong ito. Pag ito ay mga nakulong, talagang magiging masaya tayo, makakabawi tayo. So palagi natin susubaybayan. Yan, si Mayor Isko, the best mayor yan. Soon to be a senador din. Okay? At ay si Senator Marcoleta, soon to be a vice president. Okay? Yan yung mga gusto natin. Yan yung mga magpapaunlad sa bansang Pilipinas. Hindi yung mga demonyong mga mahihilig na mga ayuda na ginagamit yung pera ng taong bayan para utuin at bulagin kayo na para iboto sila, para sila makakurapot. Demonyo. Di ba? Yan mga babayan. So ganito, hindi ko nahabaan itong sasalbihin ko. Kung mapapanood mo yung full video, di mas maganda. Kung hindi, na-reaction na natin. Pero mas maganda, panoorin mo kasi si Mayor Isko ang magsasalita at susupal pa rin si Chua. Ipapatawag yan. Ewan ko na lang kung makakapagsalita pa yung damuhong yan. Di ba? At kung hindi ka pa like mo na yan, kumare. Mga kumare ko mapupula ang mga lips. At talagang napakaganda. At mga kumpare ko dyan, mga share ko, mga subscribers dyan. Maraming salamat po sa mga isang pindot ng like, isang comment. Komento kayo dyan mga babayan kasi nababasa ng mga kababayan natin yung mga komento nyo at gusto nyo sabihin. Yung mga babayan natin mahilig magbasa. At least nababasa po nila yung gusto nyo sabihin sa mga bidyong na-upload natin. Okay? At syempre, at kung hindi ka pa subscribe nyo na yan mga babayan, no? Wala namang bayad dyan. Bibigyan pa kita ng sardinas. At sa mga nanghihingi ng sardinas sa akin, punta kayo sa page ko, Aero Metal Guard Main. PM nyo ako doon kahit pa paano, namimigay po kasi ako ng GCash. Yung mga sinusweldo natin dito kay YouTube ay naitutulong po natin sa mas mga nangangailangan kasi charity vlogger din naman tayo. Okay? So ganito mga babayan, i-play natin tong video na to. Ang ganda na to mga babayan. Napakaganda nito. Kaya ano pang hinihintay mo boy? I-play mo na yan, andaldal mo. Let's go! Boom! Matuto na ang ating bansa na yung mga politiko wag nang nakikialam sa flood control project. I'm happy na ang Senado, nakita ko, napanood ko si Senator Ping Lacson at si Senator Marcoleta, na si Senator Ping Lacson nag-privilege speech, si Senator Marcoleta nag-iimbestiga. Sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong klaseng transaksyon. Bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station ng DPWH? Kasi alam mo, meron silang mga salitaan dyan. Distrito ko yan, ba't hindi ko alam? Yan ang mga salitaan dyan. Kahit idinayan ng mga congressman, yan ang katotohanan. Mulat ang tao dyan, Mukha. Opo. Alam ng tao yan na nakikialam ang congressman. Kaya nga Yes, maraming gustong mag-congressman ni Orme at saka party list. Dahil dyan, di ba? I hope huminto na yan. I would rather have the local government, or in this case sa Metro Manila, the MMDA. Hayaan na natin ang MMDA. Di ba? Total, ang MMDA naman nangangalaga ng ating mga creek, esteros. At MMDA din, ang pagkatapos gawin ng DPWH, nagawa na, natapos na, halimbawa, ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. Kung hindi kaya ng MMDA, ibigay sa local government. Para managot yung local government. Or, isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far,
yung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog Apo, ano na yan? 8 years, 7 years na yan. Hanggang ngayon, di pa gumagana. Gumastosan na 700 million. Pero yung isang pumping station lang yun. Ha? So, dala ng siguro, pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya, siguro, tama rin si President Marcos na tigilan na yan na yung pakikialam ng budget, lalo na pagdating sa flood control. At unti-unti, namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Pero at the same manner, ako naniniwala. Aywan ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto ko malaman to tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman sa pumping station flood control project ang congressman? Dito na lang, sa Maynila. Huwag na tayo lumayo muna. Tingnan mo kung anong magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi hindi naman pwedeng kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon yan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman ngayon? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Sino ngayon ang kahol ng kahol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taong bayan dyan. Ito, Mocha. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Bri Jai, Tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Sabi ni Datay Ventus. Galit na sila. May kickback sila. Sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko. Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, naku. Di ba? Pangalan nila. Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga akong nakita, mga barangay yun, may pangalan pa ng congressman. Ay, malaki po. May initial Di ilaw pa yun. Kaya, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, DPWH. Nauunawaan nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw kong mag-akusa ng isang bagay na wala tayo napapatunayan. Pero ang katotohanan, sa practice, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Pangalawa ngayon, tanong ko naman. Shout out dyan, Mocha, sa mga manonood natin. Shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. Kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay. Shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahol daw kayo ng kahol Alam ko yung chihuahua, yun yung maingay na aso, di ba? Yung Maliit pero maingay. Yun, alam ko, kahol lang kahol yun. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Yun ang tanong ko sa mga manonood. Tanungin natin kung ano sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo
ng building permit. O, bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo, kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. O, dapat daw. O, kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to City Hall. O, tama. O, yan. Alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno o sa mga congressman na nag-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? O, nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kami hindi nag-aakusa. Ayan, dyan. O. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa, true, DPWH, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. O. Bakit walang permit? O. Pag congressman, exempted. O pag meron na pong batas na ganoon, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa na maliit na bahay, nire-require mag-permit. Ganon din yung batas sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Dahil yan, pag may nangyaring masama dyan, na mananagot dyan, lokal na pamahalaan. Ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga tao? Meron daw talagang permit. Kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esguera, matatalino po. Sabi sa inyo, matatalino ang tao eh. Ayaw nyo maniwala eh. Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Ayan, matatalino tao. Alam ng tao. O ngayon, ano ngayon ang itatanggi nyo dyan? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong naming taong bayan. Naniniwala ba kayo, ito, sa taong bayan, naniniwala ba kayo? Ito lang ano lang to, mga opinion naman to. Naniniwala ba kayo, ang mga manonood, na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Yung nga maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso eh. Yung pa kaya sila. Di ko mo ba sila ay congressman? Alam mo ka, naglakihan ang ulo nito mga to eh. Iba kilala nyo naman sila nung nagsisimula pa yan. Oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Alam mo, minsan, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Pero yan, nandiyan dyan yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. Hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Ako nga, minsan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng Kongreso. Para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila nasa hall of Congress sila. Kaya nila mang-api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang pagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. Special child eh. Mukhang special child itong ilang congressman natin di ba? So anyway, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Di ba? Yun, comment po, sabi nga, dapat lahat. Oo. Dapat kumuha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Amy Jovel. Alam po nila ang sagot, dapat po, sabi ni Janice Buendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlac. Hindi raw
Wala raw silang alam dyan. Ito papagandang sinabi ni Rhea Joy F. Selim, yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin na maliit na tao, aping-api sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. O, see? Yan ang nararamdaman ng tao. O, shoutout sa iyaking congressman. O, yan o. Yan ang mga, mga... Nakakuha lang kayo ng katapat eh. Pero tingin ko marami na nagsisisi dyan. Kaya, Tingin ko naman. Meron namang araw para dyan. So, okay. So, yan po. Kaya lagi ko yung mag-iingat dahil itong problema natin sa baha tuwing umuulan ay hindi mawawala agad-agad. Pero, rest assured, in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin ang linisin yung ating mga drainage system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If there is any consolation, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. May nagsasabing congressman sila lang daw yung yung ang tawag dyan. Parang politika yung statement. O ito, huwag na ako kayo lumayo. Ito patunay. Una, si Erwin Cheng, hindi natin yan kapartido. Pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman Maceda, hindi rin natin yan kapartido. Baka kasi pinalalabas ito mga politika di ba? Eto alam na taga Maynila to. Alam ng taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Kabago-bago pa lang naman ang eleksyon. Si Congressman Erwin Cheng, daming programa, daming project. Nagpunta, sabi ko, basta ito, kukunin mong permiso. Kukunin mo to. Kukuha. Inaprobahan ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng taong bayan? Hindi. Ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin yung kapartido. Inaprobahan ko din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. Sige, approve. Kaya lang, kayo ba? Gagastos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aprobahan mo ba yun? Unang-una, tama rin siya. Tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, gusto niya ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. 19 million yun. Nasaan ang perang taong bayan? Ngayon, ito, distrito, pagitan ng 3rd District at 4th District. Kinansel ako to. Dito ko yata in-announce yun Kinansel ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. Pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. Ito yung di masalang. Bakit kailangan humingi ng permiso? Kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan. Isasara yung tulay Hindi ngayon magugulat ang taong bayan. Tanong, ikabubuti ba to ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, anong nangyari? Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. Ano ang maganda rito? Ayan po, approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang biniyarang buwis o what you call contractor's tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binayad. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehyo o yung para sa kanila kung ano man. O sino man yun. Ito, nagbayad. May resibo pa to sa gobyerno ng Maynila. Samban di Masalang. District 3, District 4. Ulitin natin
Kasi, alam mo yung manloloko, ano yun? Lawyer, sorry. Ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw, binubuli. Ano bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. O ito, sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakampi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, kaligtasan ng taong bayan ang iniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O plus yung mga regulatory power ng local government. O, ibinalik sa akin, nag-apply. O binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis. O legal ngayon. Kaya pag tinanong ka ng taong bayan mo bakit sarado hindi masalang X number of date, X number of time? Kasi may gagawin. O para saan? Sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, o yan. Marami pa. Ibang mga congressman, sila Dionisio. O, lahat sila. Di ba? Kung politika at politika, wala ho yun. Ako, sanay po ako ng politika. Lumaban nga tayo, outsider eh. Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobola ngayon. Mga iyakin. Kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Kayo yung kaul ng kaul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawang DPWH. Ako nanonood ako nung Senate hearing. Ewan ko ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing. Unti-unti na nabibisto yung yung mga congressman. Mga naging contractor. Anong bagong word nila? Contractor. Contractor. Tama po. Ayun. Contractor. Malay mo, meron niya sa Maynila. Kasi, yung nahuli ko kahapon, ay isa sa listahan ng kontraktor na pirepresenta ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yap. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan. Pero ngayon, kasi naawa naman ako sa tao. Kasi pinag-uusapan natin yung baha. Talagang yun ang nangyayari. Ngayon, Mocha. Balik rin naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. I-rearrange ko yung sala. Magagalit ka? Pag hindi kayo nagpaalam? Oo. Syempre po. Oo. Kasi yung mga Bahay mo gamit, yan eh. oo, tsaka... Tama ba? Oo. Ako chairman eh. Pwede ba yun? See, tamo? Parang yun lang, boss, parang common sense, di ba? Exactly. Kaya akala nitong mga congressman na to, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng taong bayan, manood kayo sa comment. Tingnan Pero natin. nga sila, engrossed po sila sa ating topic actually eh. Oo. Di ba? Oo. Kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang yung panot. Bubulahin nyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Exactly. Noong nakakalusot. Oo. Bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor eh. Yun yung katotohanan eh. Kasi nga hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde ng mga congressman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. Tingnan mo yung tennis court. Yung tennis court doon sa District 2. Ginawa nilang meeting area ay tennis court yun ng mga nagte-tennis doon. Diba? Kung hindi ako naging mayor, hindi pa mababawi yun para mabalik sa tao na gamit ng mga taga-roon. Yung ba'y totoo? Shoutout sa mga taga-District 2. Alam ng mga taga-District 2 yan. Araw-araw silang tinawag dyan eh. Diyan nagkaroon ng AKAP, AKAP, tupad, AX, yan yun eh. Alam ng mga taga-District 2 yan. Ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan, Mocha, bagamat talamak ang bigayan ng AKAP,
AIX at Tupad nung nakaraang halalan. Yan, sa basketball court. Yan, sa District 2. Doon sa may tennis court na sinasabi ko. Sa Tutuban. Tapos yung nangyayari sa, naalala mo yung na-iskandalo pa ng isang kandidatong mayor na live niya, San yung Andres? bigayan sa San Andres Complex. At saka ginamit niya sa may what do you call this, sa may Ninoy Aquino Stadium. At saka doon sa Quiapo, may isang opisina ron. Bigayan ng bigayan. Ay, pinagpapasalamat ko lang sa tao. Tumibay ang damdamin ng tao. Hindi nagpatokso. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Overwhelmingly. So, ano ibig sabihin? Para bang sinasaad ng taong bayan, nabantayan mo kami. Ito po, boss, pagandang sinabi ni Air Guard Pamilosa, gising na ang Batang Maynila. Oo. Yun ang ano ng tao dun. Yun ang statement ng tao. Bantayan mo kami. Pangalagaan mo kami. Kasi wala kaming kakayanang lumaban sa congressman. Yan ang statement ng ordinaryong Batang Maynila. Ngayon, pag hindi natin ipupulis, hindi natin didisiplinahin at hindi natin naayusin, warde-warde na ang Maynila. Ulitin natin ha. Inaprobahan ko ba? Yung mga proyekto ng mga kalaban kong congressman, kasi yun ang gustong palabasin ni nung isang lawyer congressman. Inaprobahan ko ba? Inaprobahan ko. Alin ang hindi ko inaprobahan? Yung mga hindi po pwede. Yun ang ayaw nila. Kasi gusto nila sila masunod. Yan yun. Yan ang katotohanan dyan. Pero again, hayaan ko ang taong bayan ang humusga. Sino ang nagsasabi at sino talaga ang tapat at totoo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.